Kung gusto nila ng ganitong kung gusto nila ng ganito umabot sa ganyan, sana naman wag, sinasabi natin. Meron pang Ano ba to? Parang tinatakot niyo ang Korte Suprema, ang mga justices. Parang tinatakot Oh. Ayun. Parang yung tipong pag hindi kayo sumasang-ayon, sige. I-impeach namin kayo. Titirahin namin kayo sa salin. Titirahin namin kayo sa betrayal of public trust. So yun na ngayon ang pinopost nila ngayon mga kaibigan. Mga paraan. Pero pag dumating tayo sa ganyan, edi kung ganyan ang gusto, edi tignan rin natin yung sa grabe, no? So parang naisip ko tuloy na ang Supreme Court ay may mataas pa pala na court, which is Dilawan Court. Dilawan Court, mas higher pa yun sa Supreme Court. Biruin mo, gusto nila mag-explain ang Korte Suprema sa kanila. So mas higher sila sa Supreme Court. Na yung tipong kung hindi sasang-ayon ang Korte Suprema sa gusto nila, ay i-impeach daw sila. Justice, papatawag, kukuhanin yung minutes. Teka, bakit, anong nangyari doon sa deliberation ninyo? Yung mga Supreme Court employees, papatawag. Sino ang gumawa nitong ponensya na ito? Tapos, kailan na ito nagawa? Lahat yan, bubusisiin. When was it circulated? When was it circulated? Tapos, nagkaroon ba sila ng panahon basahin ito? Hiningan ba ng posisyon? The same questions the Supreme Court asked the House. Yes, they will be asked themselves. Ngayon, part kami ng first impeachment complaint. Hindi man lang kinuha yung opinion namin dun sa magiging posisyon nila eventually. Of course, sasabihin na that's their prerogative. Pero kung gusto mo talaga ng patas na desisyon na talagang nakalap mo lahat ng possible angles, dapat pinatawag mo, dapat nagpatawag ka ng oral arguments. Tatanungin natin, bakit hindi kayo nagpatawag ng oral arguments? Bakit kayo nag-promulgate ng panahon ng bagyo, ng diniklara ng workday? They will have to explain these things. Correct. Ayan, so yun na nga mga kaibigan, gusto nila mag-explain ang Korte Suprema sa mga Dilawan, sa mga Kabayan Black, sa lahat ng mga taong disagree sa desisyon ng Korte Suprema. Yun ang short dyan na version. Magpaliwanag daw ang Korte Suprema sa mga taong nag-disagree sa kanilang desisyon. Kasi yung motive mapuput into question. Tapos syempre sasamahan natin ng salin dyan, ill-gotten wealth dyan. Para doon, sige. Kung gusto nila ng ganitong kung gusto nila ng ganito umabot sa ganyan, sana naman wag, sinasabi natin. Meron pang ano ba to? Parang tinatakot niyo ang Korte Suprema, ang mga justices. Parang tinatakot Ano yun? Parang yung tipong pag hindi kayo sumasang-ayon, sige. I-impeach namin kayo. Titirahin namin kayo sa salin. Titirahin namin kayo sa betrayal of public trust. So yun na ngayon ang pinopost nila ngayon mga kaibigan. Mga paraan. Pero pag dumating tayo sa ganyan, edi kung ganyan ang gusto, edi tignan rin natin yung sa Ayan, so agree ba kayo sa pahayag ni Antonio Trillanes na yung tipong kung hindi sasang-ayon ang Korte Suprema sa gusto nila, ay i-impeach daw sila ng mga grupong ito? Ayan, ano masasabi niyo mga kaibigan? Let's do a Corona Part 2, no? Salin ng mga Supreme Court justices. But when you're talking about social media, maraming concern this last week. That's why nag-press con sila Justice Carpio and all that to be vigilant with the Supreme Court, no? May umikot na very viral, no? For the people to be vigilant because the Supreme Court parang in-anticipate. The Supreme Court will come out with a decision. Parang luto na. Luto na, no? Daw. And naging totoo. Marami pang ibang sinabi dyan. Bago lumabas yung balita na si Leonen ang ponente. And Leonen is the ponente daw. At meron. Nagtapos na yung pag-uusap, nagdesisyon na. Siguro yung mga 3 days, 4 days, 5 days ago. Umikot yun. Hindi lang yun.
Also because social media can align or can destroy reputation of the ponente, no. May sinabi pa doon ng mga umikot na baka kasi Ito sign hindi, ito na itutuloy ko lang, no, kasi baka daw in exchange for a dismissal decision i-appoint daw Uy! na Chief Justice si Leonen, no? Because Uy. right now he's Senior Associate Justice ng isang Sara Duterte when she gets to be president. So all of this now is really Grabe no, ang dami lang mga ano guys speculation mga kaibigan no. Si Justice Leonen pumabor, naging ponente sa impeachment na yan. Kasi nga daw, baka i-appoint si Leonen sa pagka Chief Justice pag maging presidente si VP Sara. Ang lupit ng mga ano nila no. Ano masabi niyo mga kaibigan? Tuloy natin. corrupting the public minds. Because wala nang what is true and what is fake. Diba? That's why we should always stick to the truth, hindi ba? Yun lang. Senator? And stick to what is right, di ba? Tama. Stick to what is right. Galing na sa bibig mo. So, dahil galing sa bibig niya mga kaibigan, no? In short mga kaibigan, mali ang Korte Suprema sa pagdesisyon na ibasura ang impeachment ni VP Sara base sa sinasabi ni Antonio Trillanes. Ito ang tanong, agree ka ba? Agree ka ba na sila ang tama, mali ang Korte Suprema? Ayan, paki-comment po. Ano ba tong paglilitis na to? Persecution ba ito kay Sara Duterte? Is she an innocent person, 'di ba? Kung ginawa nila to kay VP Leni for example, na impeach mo gagawa ka ng kaso out of thin air, 'di ba? By all means pigilan natin, pero ito hindi, suppression of the truth ito yung pag-e-evade ng accountability. At sinasabi nga natin, alam nyo yung pagka dumating sa punto na talagang kumaga hindi magbago isip ng mga justices na ito. Ang mga tatanungin dito yung paano nyo binigay, kailan nyo na-receive yung ponensya, 'di ba? Kailangan may yung mga empleyadong naghatid nito physical o in-email ito, we will be able to get those records sa Committee on Justice. And yun yung hiningi nila na magkakaroon ng mini impeachment. Grabe, no? So, parang naisip ko tuloy na ang Supreme Court ay may mataas pa pala na court, which is Dilawan Court. Dilawan Court. Mas higher pa yun sa Supreme Court. Biruin mo, gusto nila mag-explain ang Korte Suprema sa kanila. Di ba? So, mas higher sila sa Supreme Court. Agree ka ba? Trial doon sa palang sa they're opening themselves up here, kaya sana may panahon pa silang magnilay-nilay at baguhin, pero hindi yan magkukusa. Kailangan yung taong bayan mag-ingay tayo, mga lampag tayo, mag-share tayo. Sabi mo magpa-Plaza Miranda ka, baha ang Plaza Miranda. Anong gagawin mo ngayon? Iniisip pa namin yan, pero itong mga panahon na to na ganito ang usapin, nakapag-ngingit-ngit ng damdamin, palagay ko, spontaneously. Lalabas ang tao sa galit. Ngayon, para doon sa mga tao dyan sa... Lalabas daw ang tao sa galit. Ang tanong, ilan lang ba kayo? Korte Suprema din. Itong mga ginagawa niyong lumabas sa taong bayan, matagal na, mga 5 days, 7 days ago pa na nakalabas. That means, sa paligid ninyo dyan, yung mga empleyado nyo, yung mga kasama nyong mga abogado, visit na rin at nilalabas na nila kung ano yung mga lihim na ginagawa ninyo. Anong ibig sabihin nun? Sila ay bahagi ng taong bayan. At yung taong bayan ay nagagalit talaga, no? Nagagalit ng taong bayan? Gumawa ako ng poll question. Majority man ang nag-agree sa desisyon ng Korte Suprema. Okay sana kung nakita ko na marami ang nag-disagree.
marami man ang nag-agree sa desisyon ng Korte Suprema. Paano mo nasabi na galit ang taong bayan sa Korte Suprema? May ginawa ka bang survey even sa social media mo? Di ba? Agree ba kayo sa mga kaibigan sa sinasabi niya? Galit daw ang taong bayan sa desisyon ng Korte Suprema. Okay, tuloy natin. Yung kung ano itong inilabas ng Korte Suprema na Kasi yung umikot na yan. The only, likod na. yung leakage Kaya na yan. isang Uy, panawagan. Galing yan sa Supreme Court din, yung mga court yeah. personnel, no? Correct. Mga disgruntled. Mga So, either Paano disgruntled. nalaman na ultimong ponente, alam na ng buong bayan 5 days ago? yan yung mga potential witnesses against them. Parang Diba? badges, Oo. badges of Oh. fraud, badges So, of bad faith. kaya nga no? sabi ko, there's still time. They can rectify their error. At ito nga, antabayanan po natin yung motion for consideration ng House, Solgen, ng no? Solgen. At ito, in the meantime, manawagan tayo. Mga Oral lampag. arguments. Yeah. Kayo po, Naalala ko yung Senator... yung kapanahonan na mainit na yung tao dun sa panguluhan ni President Erap. At talaga kung may kilos, ultimo yung mga kapitbahay, yung mga hidden na bahay na kala niya nakatago pinipinturahan ng mga kapitbahay niya ng kung ano-anong slogan. Ano? Mangyayari po yan sa inyo, mga justices of the Supreme Court. Na ultimong mga kapitbahay ninyo ay makikita niyong nagngingit. Pero bago mo sabihin yan, alamin mo muna kung marami bang nag-agree sa gusto nyo. Marami bang nag-disagree sa desisyon ng Korte Suprema. Para masabi mong ang mga tao galit sa desisyon ng Korte Suprema. Which is parang sinasabi mo rin na kami or majority agree sa sinasabi mo na galit ang taong bayan sa Korte Suprema? Ganun ba yun? Ngit. Parang maalala natin si Mayor Lim, no, nung drug war sa Manila, linalagyan niya ng red sign na X yung mga gate na Maaaring mangyari wag sa naman. kanila yan. Let's not encourage civil disobedience mangyari dito, no. Kasi rule of Not law yet. pa rin tayo. Not yet. Kumbaga, Wala wala pa tayo. Palagay nyo, wala pa tayong wala Hindi, pang we're tipping just- point We're just Hindi pa. warning them about what could happen. Ayan guys, rinig nyo? Binibigyan nila ng warning ang mga justices sa Korte Suprema. Oo. Oh, di ba? Malupit pala to mga taong to. Ano ba ang posisyon nitong Jaime Regalario na to? Binibigyan niya daw ng warning ang Korte Suprema, mga kaibigan, ang justices. Oh, ano masasabi niyo sa sinasabi ni Jaime Regalario, mga kaibigan? All possibilities. Baka lang next na sasabihin mo, I have hired an assassin. Wag naman. Hindi kita madidepensa doon. Hindi ako certified baliw. Ano? So, yeah. Ano pa lang tayo, nagsisimula pa lang tayo. Pero dito natin makikita yung, alam nyo kasi with social media, Facebook, TikTok, YouTube, ang bilis na ngayon. Kumalat, nakukuha nila. Tapos ngayon, mas napapaliwanag yung mga iba't ibang posisyon. Kaya eventually, pagka nagkaroon ng mga panawagan, makilahok tayo. Pagka lumiwaliwanag yung panahon, sumapi tayo kung gusto natin kumbaga, to make a difference. Baka makumbinsi natin yung mga yung mga Supreme Court na yan. Pero in the meantime, yung mga may kakilala, professor nyo ba ito, mga justices na ito, padalahan nyo ng message o kahit ibigay nyo yung kamag-anak. Sabihin nyo naman. Sabihin nyo naman sa... Tama ba yan, guys? Yung tipong parang binablockmail na ang mga justices natin? Yun ang pagkaintindi ko, parang tinatakot, parang binablockmail, binibigyan ng warning. Tama ba yun? Dahil hindi sila agree sa desisyon ng Korte Suprema. So, ganun na lang gagawin mo sa mga justices natin. Parang guys, no? Wala silang respeto sa mga justices natin. Sino ba sila, guys? Para hindi respetuhin ang ating Korte Suprema. Abogado pa naman to si Kapunan.
Itong isa, itong si Regalario. Ang yabang, no? Nanay niyo, sa tatay niya, no? Oo. Mali yung ginagawa niya. Oo, wag naman ganyan. Trial naman to eh. Hindi naman siya bibitayin ka agad dito. Kung magpapaliwanag siya, yun yung proseso. Makita nung taong bayan yung ano. Kasi, Yeah, kasi malalim ho yung nakasalalay dito eh. Ang emphasis ng one of the emphasis in the Supreme Court decision is the due process daw Yeah. of VP Sara. But where was the due process In given Vegas, to the House, given to the impeachment proceeding? Where was the due process for the prosecutors to present their evidence? Due process works for everybody. And doon sa complainant. So, And the kami complaint, nga- kayo, Oo. you were a Yeah, complainant. complainant kami. Hindi mo kinonsidera yung ano namin, side namin dito bago mo ginanyan. 'Di ba? Sana yun lang. Yun sa oral arguments na yun at nagkaroon ng motion for intervention yung mga first impeachment complainants para nga marinig. Correct. Hopefully makonsidera yon sa mga deliberations in the future. Hindi pwedeng But isagasa ito. being one of the complainants of the Yeah. the earlier impeachment complaints, did any of the first the first three impeachment complainants, did they not support the 1/3 vote of the House? They supported. In Di ba fact, full lahat support siya? lahat ng mga congressmen who endorsed the three impeachment complaints signed the fourth impeachment complaint, tayong meaning Okay. okay kami dito. Kaya walang ano eh. Correct. So your last So yun na nga mga kaibigan. Parang sa ano ko, tama ba yun guys? Parang narinig yun naman, di ba? Winawarningan nila ang mga justices. Kontakin daw yung mga kamag-anak, kaibigan o profesor na pagsabihan nyo yung mga justices na yan. Ano yan? Blackmail? No? Parang sa akin lang ha, parang yung tipong mas mataas pa ba kayo sa mga justices para kayo ay luluhuran ng mga justices? Parang yun ang nangyari eh. Yung gusto nilang lumuhod ang justices sa kanila kasi daw may ginawang mali, kasi sila daw ang tama. So ito ngayon ang katanungan natin. Sino ang tama? Sila o ang Korte Suprema? Sinabi na rin kanina ni Antonio Trillanes na sila daw ang tama. Agree ba kayo dun? So I hope nag-enjoy kayo sa video at narinig nyo ang kanilang mga pronouncement regarding nila sa disagreement sa desisyon ng Korte Suprema. So naglatag sila ng mga plano kung ano ang gagawin nilang action para nga mabago ang desisyon ng Korte Suprema. So I hope nag-enjoy kayo sa video. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Until next time, bye-bye!